ang gagamit. Now for Team Liquid. Wow. Ling. Carl TC will still use his assassins even up against utility jungler from Maro Esports. Parang ano to eh. Team Liquid Philippines is clearly on a statement na tigil nyo yung mga fighter jungler, tigil nyo yung utility kasi assassin pa din yung meta. Diba? Or on the other side, pwede rin yung lineup namin built for assassin. Diba? Parang this is to complement assassins such as Ling and Lancelot. Even yung Hayabusa, kung di nyo nga tinanggal yan, first pick namin eh. Pwedeng ganun kasi yung idea. But for Maro Esports, they're putting up a statement na nasa balancing meta na tayo. Hindi na natin kailangan mamili na assassin lang. May choice na ang lahat na pwedeng gumamit ng fighter jungler. Pero ang catch nun kasi, you would put a damage XP lane. Yeah, and para mapagana. And the pressure goes to the damage dealers, 'di ba? So kailangan talaga nilang mabuhay as much as possible sa mga team fights. Lalo na Kimi, Iritel ang kanilang sasandalan dito pagdating sa mga damage nila. Yusha earlier, nakita naman natin, naramdaman natin yung damage na punishment ng kanyang Dark Chaos using his Lunox. However, pag nahuhuli siya off guard ni Sanji, doon nawawala eh. Pag nawala na siya sa equation, kulang na yung napoproduce na damage ng Maro Esports. And pagiging, same situation, if that Kimi will be punished early by that feathered airstrike coming from Sanji, hirap na kagad tumigip ng damage etong Maro Esports. O kumbaga, aasa sila na tatagal sa laban si Draven, tatama yung Appraiser's Wrath. Oh, so ibig sabihin, for Maro Esports, extended yung team fights na gusto nila. Considering na Kimi yan, babad ang kailangan. But look at Taros with Sanji, sila yung mas agresibo. Pero dahil si Yusha ay nakakimi, di ba naramdaman nila eh. Yung poke damage is enough to slow them down. But Quinn, grabe naman yung early rot na yun. Sobra. From Team Liquid Philippines, imagine mo men, alam nila, malambot yung XP lane ng Maro Esports. Bigyan natin under 1 minute. Yeah, and alam natin lamang sa one-on-one ng Yuzhong against the Rizla kasi may may siya essence. So talaga nakuha nila lahat. First sinimulan nila sa advantage ng Kimi. Sa paggamit ng aerial dominance, pwede kasi mabuli si Sanji. 'Di ba? Hindi niya magamit yung kanyang Curse of Crow. Pero ang nangyari, dahil kinombo sa mid, nakapag-clear kagad sila, nakapag-level 2 kagad yung Pharsa, napatay pa nila yung Yuzhong. It's a well-planned. Parang naka-blueprint kagad pagbukas pa lang ng laban, Joshi Cakes. Oo, parang nung nilatag ni Coach RC yung Sanji, Pharsa, Daddy JP, Gatot Katcha. So ito yung gagawin nyo. Nakaplano eh. Diba? Drunk pa lang. Yung first 2 minutes ay na-foresee na ng Team Liquid Philippines with them getting the advantage. Ganito rin. Nagsimula yung game number 1 pero Carl TC Chessman doon sa top lane. Sinubukan niyang puntahan si Takgu. Pero because of the sprint na meron siya, he was able to survive at naging failed yung gank ng Team Liquid Philippines. Tusok na tusok pa rin dito si Carly. Pero na-burn nila yung sprint pero hindi na-burn yung Tempest of Blades. And this time, they're burning Draven alive into the mid lane. Feathered Airstrike punishment. Draven goes down sa isang premature team fight for the turtle. Ganun kasakit yung Team Liquid Philippines at the moment. Ganun lang din nakabilis binurst down si Draven. Well given na wala pa namang defense items ang isang Fredrin. Diba, uunahin yan syempre yung kanyang boots. Diba? Magta-tough boots yan kasi mataas ang magic damage and crowd control time ng Team Liquid Philippines. And probably going for that Thunderbelt or even yung Molten Essence niya for that added damage. So, given na mababa pa yung defense ng Fredrin. Pero, fighter jungler po yan. Parang, sabihin natin, tank fighter jungler nga eh. Ang isang Fredrin. Diba? Pero ganun na yung damage output ng Team Liquid Philippines. Again, si Quinn na naman yung pinili nila. Grabe. Puntahan sa XP lane and they were successful. Siya ang tagapagmana ng rotation eh. 2 beses na pinuntahan dito si Quinn. Hindi man nila pinapalipad yung Dragon Tol. Never pa nating nakita yung Black Dragon form kasi bago pa man siya bumuelo, diba? Bago pa siya mag-transform is na-burst down na ng todo. And the activeness of Sanford and also Sanji, look at them, 100% KP. Diba? Sa lahat, present sila sa mga gulo na yon. Ganun kabilis lang umikot. Diba laging papuntang XP. Imagine mo yung mid mo 003,
tapos yung XP mo 300, diba? San duo. San Pero pinangatawanan na yung duo nilang dalawa. Hindi pa natin makita kasi yung baby cakes eh. Kasi si Carl TC parang ang sabi kay Kielwan, kaya mo na yan? Mas Diba? Hindi na kita kailangan dalawan dyan. Basta ako, farm na lang. madalas kasi nating makita yung baby cakes pag utility yung gamit ni ano eh. Ni Oo. Carl eh, para suportahan yung gold. Pero this time kasi kaya niyang gumalaw sa sarili niya. Since earlier, di ba? Yung mga pasok niya as Lancelot is talagang hindi niya kailangan ng katulong. That leaves Oheb on the backside na ano rin, umaatake naman, tumutunaw ng mga front lines and then clean up naman Wow. etong ni Lance and another punishment. This time, hindi kailangan ng tulong ni Sanji. Pinatay ng ibong Adarna yung dragon, tol. Ganun, ano eh, ginawang dragon na may tatong sisiw eh. Mag-isa lang yung ibon doon sa baba. Kinaya niyang patayin ang isang Yuzong Liquid. Ganon kalamang ang Team Liquid Philippines top lane. Traction Pulse will connect. May higop lang, mapalayo. Pero here comes the penalty zone coming in from Sanford, connecting it to 3. At hahabol ngayon ang members ng Cavalry. Apat ng miyembro ay tutungo, pero isa lang ang casualty. That's gonna be Takgu falling down. And after that, kulasan, alisan, hanap ng pwedeng puntahan at yung mid lane ng target ng Team Liquid ngayon. Same misery from the game number 1, Maro Esports. Pumalya yung setup na gusto nilang mangyari and then binalikan sila ng setup dito ng Team Liquid. Kanina si Taro Sakamoto or Daddy JP yung gumawa ng counterplay, pero ngayon etong si Sanford naman. Ang layo ng nilakbay niya para lang mapunish ang mga members doon ng Maro Esports, and total snowball na ngayon ang Team Liquid at unti-unti na rin nilang ina-activate etong si Oheb. Diba? Tapos si Carl TC nga galing pa sa baba eh. Mhm. At hindi niya pinansin si Queen ha. Pinansin niya lang yung minions. Kinat niya lang yung minions doon. Tapos iniwan niya bigla si Queen. Diba? Sa pagkat niya ng minions, aangat yung minions nila, mapupush possibly yung Torre. Kaya napilitan si Queen na magstay doon. But for Team Liquid Philippines, sino mo yung position ni Sanford? Ready na naman siyang sumetap. Nandun yung lason, kinasa ng onte, nagpakita ang members ng Team Liquid Philippines. But then again, they know na hindi sila mapapatay basta-basta ng Maro Esports. And speaking of magpapakita, hindi nagpapakita si Sanji ha. Kanina pa siya nandyan, AOG, Taro Sakamoto, hindi nga lang tumama doon kay Yusha, Traction Pulse. Traction Pulse! May ipit yung ibon ni Sanji pero makakalipad pala yung Pero the zone! sa tatlo. Meron Starly yung beam para mapigilan ng konti ang hampas ni Sanford, pero sobrang nasaktan si Takku. At wala siyang choice kung hindi tumakbo. Ngayon maiiwan si Sanford sa may gitna, nandun yung Dragon at nakabawi rin doon kay Sanji. Dalawang bakbakan ang nangyayari, may habulan pa dito sa may ibaba. Plays strong against Sanford, but Sanford will survive. Finally, nakuha nila si Sanji na nagantihan ng Dragon ang isang ibon. Pero yun lang yung nakuha ng Maro Esports. Malaya si Kielwan, malaya si Chessman, and they have to react down bottom lane kasi kung hindi ay makukuha na ni Carl TZ yung Torre. Pinansin niya bigla si Uno. Si Uno mismo yung tumakbo dahil sa turtle pwedeng humabol at pinatay na lang bigla. May pwedeng Esther na bibitawan. Finn's gonna go down. Kielwan with a Zaman Force. Force yung flicker ng isang Kimi, and Carl TZ was able to survive as well. They get the position for this turtle. Di man niya napatay actually si Uno doon, pero dinilay niya para makapunta sa turtle, and that gives space para sa Team Liquid na mag-hero na lang. Nirarush ni Draven yung turtle kasi nakita niya na nasa ibaba yung link. They thought it's a trade for the turret and turtle, pero hindi ganun yung ginawa ng Team Liquid. Another psycho play para dito sa Team Liquid at doon nahihirapan ng Maro. Ano pa, nakuha pa itong purple buff na meron itong si Draven. Ang daming conversions na nangyayari for Team Liquid na parang tulad nga ng sabi mo kanina planado lahat ng igagalaw. Diba? Parang meron silang naka-notes, may checklist Binawi na gagawin. Unti-unting chine-check. Pati ngayon si Queen for the 5th time around is gonna go down to the hands of Team Liquid Philippines. Yung kaninang nagpa-perform at palong-palo for Maro Esports, yun ang tinutukan ng Cavalry. At yan na nga, binaksuan siya ni Sanji and binaksuan din ni Oheb. Etong si Takgu, a solo kill into the gold. 2 members gone para sa Maro Esports in a simple snap. Ganun kabilis kumuha ng mga pick-off etong Team Liquid. Just like what we thought nung draft pa lang na matagal, makita yung
damage output ng Iritel and nung Kimi over the members of Team Liquid Philippines. As early as now, they can do this. Even Taro Sakamoto, may AOG lang siya para lumayo just in case maipit siya ng mga members ng Maro Esports. Sanji delivering another feather airstrike was able to show them down. At for Team Liquid Philippines, convert na naman sila. Isang force ng magandang team fight doon sa middle lane. Kung magkamali man at hindi mapuwersa, kuha na lang ng Torre. Look at Sanji, confidently flying around doon sa base ng Maro Esports. Alam niyang di siya mahuhuli. Diba, ibong may layang lumipad, pre. Tawid-tawid lang siya sa bakod. Usually, gagamitin mo yun para pantakas na lang. Pero dahil sobrang lamang na sila dito, Aray! and he has that confidence, backs one once again to Quinn to zone out the Yuzhong to avoid the Black Dragon form. Bago mo ako dikitan, uunahan na kita. Yan yung ginagawa ni Sanji. Parang bago mo pa man, bago ka mag first move, naka first move na ako. Diba? Ganon katulis ang isang Sanji, mga kaibigan. Alston Pabico. Ganon katulis si Mr. Sanji. Bago mo ako uunahan na kita. The chef is cooking the Yuzhong on this game. 1-9 ang score, lumobo na sa 11,000 ang kalamangang mayroon ang Team Liquid Philippines. Well, comeback potential ng Maro Esports dito. Hinihintay pa rin natin. Remember, this is a Kimi, this is an Iritel. Mahanap lang nila yung tamang pwesto at item nila. Pwede silang sumabay sa mga palitan. Kumbaga mapatagal lang. Diba? 10 minuto pa lang naman yung nakakalipas. If they were able to survive this until 17 minutes, until the time comes na makakuha ng items, yung dalawang core, mainly itong si Yusha and itong si Takgo, medyo mahihirapan din yung front line ng Team Liquid, pero penalty zone! Grabe yung triple combo doon, nailagan ng onte, pero tuloy-tuloy pa rin yung pambomba. Sanji with a double, uno falls down, 2 members down para sa Maro Esports, at ganun lang, pinasok na ang baluarte ng Maro. Team Liquid with a finishing blow, summon force pa kay Oheb sa may tower lock. It's a 2-0 for the Cavalry. Team Liquid Philippines takes the series away.